Praise the Lord. Namiss ko kayo at namiss ko po yung gawain. Amen? Namiss ko rin sabihin sa iyo personally na Merry Christmas and a Blessed New Year. Amen? Pero nais ang Panginoon sa buhay natin na hindi lamang ito lumabas ating labi. Nais ng Panginoon na hindi lamang ito manggaling sa ating labi o lumabas sa ating labi, kundi ito ay nagmumula sa puso natin. Amen? When we say a blessed new year, tunay nga na sinasabi mo sa wikang Tagalog na pinagpala ang bagong taon na ito. Amen? In the same way, when we say a blessed day, kapatid, pinagpalang araw, kapatid. Amen? Pinagpalang araw, meaning to say, nagmula yung pagpapala sa Diyos. Amen? Siya ang nagpala ng araw na ito upang tayo ay pagpalain ng Panginoon. Amen? When we say a blessed new year, Lord, thank you for that you have blessed the year. The new year that you have opened to us. For us, Lord, to glorify your name. For us, Lord, to enjoy the blessing that you are offering this year. Amen? This is what we call a blessed new year. When we say a blessed new year, pinagpalang bagong taon na galing sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, a blessed new year. Amen? You are declaring a blessing from God because this year is already anticipated by God, is already pre-planned by God, is already designed by God to be a blessing to all of us. Amen? If you only believe that God has already blessed this year, that is why you are declaring that, kapatid, a blessed new year, isang pinagpalang taon na ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Huwag po natin sabihin na mapagpalang taon, hindi po. Pag mapagpalang taon, yung taon na nagpapala sa atin. Who is the author of that year? God is the author of that year. Hindi mo rin pwedeng sabihin, pinagpalang araw, no. Amen? Kung mapagpalang araw, pinagpalang araw na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen? Pinagpalang bagong taon na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen? Meaning to say, God has already prepared that year, a new year for us, na punong-puno ng pagpapala for us to enjoy. If you believe that God has already blessed your life, then you will enjoy the year. Amen? Ano man ang mangyari sa buhay mo, ano man ang sitwasyon, Lord, it is a blessing. All things work together for good, Lord. I am positive, I'm standing in faith that you are God. Still, you are my God despite of. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. And God wants us to say it in our words coming from our heart. Amen? Walang kapuluhan, sabi ng Lord, ang lahat ng ginagawa natin kung ito ay hindi natin ginawa ayon sa puso natin. Amen? Sabi ng Lord, nais niya na lahat ng gagawin natin ay manggaling sa puso natin. Diba sabi ng Lord doon sa Matthew 22 verses 37 and 39, that very two important commandments na ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Love your God with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind. Bakit sasabihin ng Lord na with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind? Amen? We can love, and that is normal to love one another. But the question is, are you loving your brethren with your heart? Amen? Are you loving God with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind? That is the big question mark. Amen? We can love. We can even kiss our bride, our husband and wife. Amen? Pwede mong halikan kasi asawa mo yan. Pero ang tanong, are you kissing it with all of your heart? Amen? Do you love her with all of your heart? Amen? Do we love each other with all of our heart? Yan po yung tanong doon kung bakit ang Lord nagsasabi siya na have to love Him with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind. Likewise, love thy neighbor as thyself. Amen? Bakit nagsasabi si Lord ng ganito sa buhay natin? Amen? Kahit mismo sa asawa natin, hindi lamang custom ito, o ritual ito, o tradition ito na hahalikan mo, o akbayan mo, o yayakapin mo yung asawa mo. When you do it,
when you say it, it should be coming from your heart. Bakit? Tinitignan ng Lord ba yung action mo? Tinitignan ng Lord yung motive ng heart mo. Amen? Maraming tao nagbibigay ng external obedience, but is it that external obedience is galing sa puso mo? Ginawa mo ba yan ng may sinseridad na galing sa puso mo? Amen? Tingnan niyo mga kapatid, we know that God's presence is here in this church. Amen? But the question is, even you will come here, if it is not from your heart, you will never experience God. Amen? Jeremiah 29 verse 13 said, you can search Him if you will find Him with all of your heart. Amen? With all of your heart. Amen? Kailangan gawin mo ng buong puso mo. Ito po yung pahiwatig ng Panginoon sa bagong taon na to as we start the new year, the blessed year God has given unto us this year. Let it be that everything, whatever we think, whatever we say, whatever we act or do it all for the glory of God. Meaning to say, when we glory Lord, the glory of the Lord, when we glorify the Lord, we are honoring the Lord. Amen? That is why our discussion for today is honor God with our heart. Amen? We have to honor God. We have to start the new year honoring God with our heart. Amen? Mga kapatid, marami tayong ginagawa. Gawin mo na lahat. Pero kung hindi na mo ginawa yan, galing sa puso, hindi iipikto sa buhay mo. Amen? Let's all stand and read Matthew 7, verses 1 to 9. Ang sabi ng Panginoon dito, matutunghayan natin, mga kapatid, napakahalaga po yung pag-aaral na ito sa buhay natin sapagkat dito tayo tuturo ng Panginoon na kumilos, mag-isip, gumawa ng mga bagay na manggagaling sa puso natin. Let's read that God has prepared this word for all of us na mayroon siyang nais na iparating sa buhay natin, ituro sa buhay natin. And sincerely coming from our heart, basahin po natin ang sabay-sabay. I mean, Mark 7 po. Mark 7 verses 1 to 9. Palitan nyo lang po yung Matthew. Gawin nyo pong Mark. Yan po. Sige po, basahin po natin mga kapatid. Sabay-sabay. Now when the Pharisees gathered together to him with some of the scribes who had come from Jerusalem, they saw that some of his disciples eat with hands defiled, that is, unwashed. For the Pharisees and all the Jews do not eat unless they wash their hands, observing the tradition of elders. And when they come from the marketplace, they do not eat unless they purify themselves, and there are many other traditions which they observe, the washing of cups, the pots, the vessels of bronze. And the Pharisees and the scribes asked him, why do your disciples not live according to the tradition of the elders, but eat with hands defiled? And he said to them, well, did Isaiah prophesy of you hypocrites, as it is written, these people honors me with their lips, but their heart is far from me. In vain, though they worship me, teaching as doctrine the precepts of men, you live the commandments of God and hold fast the tradition of men. And verse 9, the last verse, and he said to them, you have a fine way of rejecting the commandments of God in order to keep your tradition, and let us pray. Heavenly Father, once again, we really thank you, Father, for the word, O God, that we have read according to you, O God, with our heart, O Lord Jesus. Salamat, Panginoon, dahil nung binasa namin, Panginoon, Lord, nararanasan na namin ang kapangyarihan ng salita mo, Panginoon. At Lord, kumikilos na ang banal mong Espiritu sa buhay namin, Panginoon, sa mga salita mo sapagkat buhay yan, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, ako sabing kami, Lord God, hipuin ang aming mga puso na maging bukas, Panginoon, O God, upang, Lord, patunghayan namin ang nais mong iparating sa buhay ng bawat isa amin, O God. As you have started this new year for us, Lord, truly, O God, you have blessed this year, you have prepared this year, you have designed this year, O God, to bless each one of us, O Lord Jesus. We believe whatever circumstances we have, whatever situation we have, O Lord Jesus,
Naniniwala kami, parte ito, Panginoon, ng kaparaanan mong upang, Lord, ma-enjoy namin ang pagpapala mong nilaan mo sa taon ito. Lord, salamat, Panginoon. Lahat ng aming gagawin, sasalitain, iisipin, O God, Lord, Ikaw ay ma-honor sa buhay namin, Panginoon. Asahan niyo, Panginoon, sapagkat kayo ang kumikilos, Panginoon, na malayang kikilos sa buhay namin, O God. Lahat ng gagawin namin, Panginoon, hindi coming from ourselves, but Lord, it's coming from your Holy Spirit, O God. At Lord, salamat, Panginoon, O God, dahil unti-unti mong binabago ang aming mga puso at nais mo, Panginoon, na kami gumawa ayon, Panginoon, sa aming puso na binabago mo, Panginoon, araw-araw. Salamat po, Diyos. Salamat, O God. Magpakailanman, Ikaw pa rin, Panginoon, ang aming dadakilain. Salamat po, God, sa araw na ito. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Surely God has opened this new year to all of us, and it is well prepared sa buhay natin, mga kapatid. Hinanda ng Panginoon ang araw na ito, ang taon na ito para sa buhay natin. Each day, kung maniniwala ka na sa bawat araw na ginawa ng Panginoon, ay ginawa niya. Pag sinabi mong naniniwala kang ginawa niya, meaning to say, hindi ka niya pababayaan. Amen? Hindi ka niya iiwan. Amen? Ano man yung kalagayan mo, sometimes sa buhay natin, nakakaranas tayo ng mga kalungkutan, kabiguan, mga suliranin sa buhay, problema. Pero kung naniniwala ka, Lord, you have blessed this day. You have made this day. Amen? Ibig sabihin, Lord, ikaw ang author ng araw na ito. Amen? Hindi ka naman papayag, Lord, na ipagkalob sa akin ang araw na ito na mapapahamak ako. Di ba? Kung naniniwala ka na pinipare ng Lord ang araw na ito, each day na piniprepare niya sa buhay natin. Mga kapatid, napakaganda ng araw lagi. Amen? Walang kalungkutan, walang crumpled face. Amen? Wala na yung matang bang nakasimangot, kung nasimangot ka, pati yung mata mo nagre-reflect doon. Amen? Wala na, pare, mapupungay na yan. Amen? So, glory to God. Sa sinasabi ng Panginoon, ting nabasa, ipinapakita ng Panginoon, kung babasahin natin yan sa Tagalog, Tagalog, at nakisama sa kanila mga Pariseo at ilan ng mga scribes or law teachers. Amen? Itong mga Pariseo, mga eskriba, mga kapatid, ito po yung mga bihasa sa batas. Amen? Akalain nyo, yung mga batas na yan, ginawa pa nga more than 600 na batas. Amen? Pero kaya nga, nagkataon-tao si Lord para ipagkaloob yung dalawang mahalagang batas sa buhay natin. Amen? Love Him and love the neighbor. Pero it's not easy to love Him and to love the neighbors. Sabi ni Lord, kasi marami pong buwad, marami pong deceiving sa buhay natin na pwedeng magpakita ng, I love you, kapatid. Pero is it really coming from your heart? Si Lord nakakita niyan. Siya po yung nakakita ng puso natin. Amen? Kaya nga, with all your heart, with all your soul, with all your mind. Itong mga Pariseo, mabasahin po natin, sila nakisama sa kanila mga Pariseo at ilan sa mga eskriba na nagsipang galing sa Jerusalem. At kanilang nakita ang ilan sa kanyang mga alagad na nagsisikain ang kanilang tinapay ng mga kamay na marurumi. Na sa makatuwid, bagay, mga kamay na hindi hinugas. Alam niyo mga kapatid, kung babasahin niyo po yung first 5 verses, ipinapakita ng mga Pariseo, ito po yung mga fault finder na nakamasid sa Panginoon, na lahat ng sumusunod sa Panginoon, lahat ng sinasabi ng Panginoon, they are very keen observer sila, sapagkat mayroon po silang dahilan kung bakit sila ay ganon. Sila po ay tumitingin ng pagkakasala o kamalian o ano man ang mangyari o ano man ang magiging kamalian ng Panginoon. Pero hindi po siya makakita. Kaya nga ang inuusig nila yung mga, bakit itong mga disipulo mo? Pag kumain sila, hindi sila naguhugas ng kamay. Actually mga kapatid, hindi yun ang point nila eh. Ang point nila ay yung ritual, yung tradisyon, yung oral law nila, mga kapatid. Amen? Alam niyo po yung araw, itong mga Pariseo, ito yung mga eskriba na yan, they are particular doon sa tradisyon. Pag sinabi mong tradisyon, sa Greek word, paradoses, ang ibig sabihin ay
yung handing down, yung bang minana, yung bang kinaugalihan. Amen? Ito yung salita ng Diyos, in-interpret nila sa mali, at ito na yung isinasanay nila sa buhay nila from generation to generation na mahal po natin, which is, Lord, mga kapatid, ito po yung nangyari sa buhay natin. Amen? Nung tayo po ay nasa lumang pananampalataya. Amen? Nasa traditional tayo. Namana po natin yon. Amen? Ang tanong, hindi sinasabi ng Panginoon yung mga tradition ay pinagbabawal niya. Ang tanong, the tradition ba ay in obedience to God and in coming from your heart? Amen? Yun ang tanong ng Lord sa buhay natin. Ito mga Pariseo, they are more particular about ito yung rules, ito yung procedures, ito yung dapat yung gawin. Sino ba naman taong marumi ang kamay niya, sabi niya may putik yan, dadampot ng tinapay? Mga kapatid, isipin po natin. Pero hindi yan ang point nila eh. Amen? Mayroon sila kasing ritual na kailangan mong sundin para masabing ikaw ay naghugas. Otherwise, sabi nila, it's a defiled thing sa buhay mo kung hindi mo ginanak yan. Amen? Sa buhay natin mga kapatid, maraming Pariseo, maraming eskriba na nasa paligid natin, they are more particular about yung tradition, about the rituals, about the oral law na sinasabi. Amen? Yung sabi-sabi. Tingnan mo kung magsabi ako dito at sasabi-sabihin niya yan, papasa-pasa niya, marahil sa dulo noon, sinabi ko dito, itlog, marahil doon, fried chicken na. Amen? Which is nangyayari yan mga kapatid. Ito po yung namana natin. So glory to God dahil yung pagkakamana natin ay ito ngayon yung nangyari sa buhay natin mga kapatid. Hindi po nagsawa ang Lord para tayo ay paluin ang paluin, para tayo ay mabaloob sa Kanya at buksan niya sa katotohanan at makalaya tayo sa pagkaalipin sa batas. Amen? Sa tradisyon, sa ritual na sinasabi ng mga eskriba. Amen? Bihasa sila mga kapatid. Amen? At tinatanggap ng relihiyon ang tradisyon sapagkat sa kanila, ito ay as long as it is received, amen, as an internal assent of Scripture, ay okay yan. Okay yan. Meaning to say, tinanggap nila na para bagang yan ay napapaloob naman sa salita ng Diyos, ito kaya ginagawa namin. Pero ang tanong ng Panginoon, ano man ang pagsunod mo dyan, kung hindi mo ginawa yan ng buong puso, baliwala. Amen? Ito po yung nais ng Lord na parating sa buhay ng bawat isa sa atin, na kung saan ang Panginoon ay nakamasid sa puso natin. Amen? Pero ito yung mga tao na, which is, ito yung mga naunang tao sa buhay natin, na na-adapt po natin ito, na kultura, na-adapt po natin ito na katuruan. Ito po yung na-adapt po natin na tradisyon, mga ritual, na kung saan ay nabuhay tayo, hindi ko alam kung ilang taon kayo nabuhay na ganon. Ako, 27 years akong nabuhay ng ganon. Amen? Pero salamat sa Diyos dahil yun po yung plano ng Panginoon. At the age of 27, puputulin ko ang pagkaalipin mo sa mga rituals na yan, sa mga tradition na yan, sabi ng Lord. Amen? Which is lahat po tayo mga kapatid ay humantong talaga sa ganung bagay. Amen? Aminin nyo man o hindi, maging sa kasalukuyan mga kapatid. God wants to check our ways, our thinking, our speaking, our act. Kasi kung minsan kahit mga Kristiyano na tayo, gumagawa tayo ng mga bagay na para bang may bahid na tradisyon. Amen? Para bang, kahit yung manalangin ka ba? Dahil isa kang Kristiyano, sabi ng 1 Samuel 12:23, ang lahat ng Kristiyano ay kailangan manalangin at kapag hindi ka nanalangin, ay kasalanan. Well, kung ginagawa mo yan na hindi buong puso, ay isang ritual yan na mangyayari sa buhay mo. Amen? Kahit yung pagbabasa ng Biblia, kung hindi mo ginawa yan ng buong puso, ay magiging ritual lamang sa buhay natin. Amen? Kaya nga masasabi mo, basa ka ng basa, pero hindi tumatalab sa'yo dahil hindi mo ginawa ng buong puso. Amen? Which is karanasan ko rin yan mga kapatid sa buhay. Amen? Ginawa kong ritual ang pagbabasa ng Biblia noon. Amen? I have read the Bible twice from cover to cover, but I read it as a ritual, as a tradition, para masabi ko sa sarili ko na nagbabasa ako ng Biblia. Amen? Amen? Maging ang pagdalo, mga kapatid, maging ang pagdalo ng gawain. Gagawin mo yung pagdalo para lang masabi mo sa mga tao, maipakilala mo yung sarili mo na ikaw ay mayroong sambahan. Mayroong kang dinadaloan na local church. Amen? Pero hindi ganito. Yung mga taong ganito, humaba na ang panahon ng kanilang pagkakristyano, hindi pa rin lumago. Amen?
Hindi pa rin niya tunay na nakilala ang Panginoon. Amen? Hindi pa rin nakikilala ang Panginoon sa magitan ng buhay niya sapagkat mali po yung intention niya. Amen? Nais ng Panginoon na tayo po'y dumalo na nanggagaling sa puso natin. Amen? Nasasambahin natin ng Panginoon with all our heart. Pag nangyari yung mga kapatid, for sure, mararanasan mo ang Panginoon. Amen? May ipapabatid ng Panginoon yung nais siyang iparana sa buhay natin. Maging sa ating pakikinig, mga kapatid, don't listen to me, but listen to me because you listen to God. Amen? Don't respect me, but respect me because you respect God. Amen? Si Lord po yung dahilan kung bakit kayo narito. Si Lord po yung dahilan kung bakit ka nakikinig ng salita ng Diyos. Si Lord ang dahilan kung bakit kasama mo yung mga kapatid. Amen? Wala nang ibang dahilan kundi si Lord sa buhay natin. Ayaan mo na si Lord ang makilala sa buhay mo. Ayaan mo si Lord ang mamamayagpag sa buhay mo. In this portion na binasa ng Panginoon sa buhay natin, binigyan ng Lord sa buhay natin, na salita niya, ipinapakilala ng Panginoon sa buhay natin na yung mga bagay na gagawin natin ay gawin natin ng buong puso. Amen? That is why the goal here, the objective here in this study, mga kapatid, is to combat or to overcome the danger of tradition. Amen? Because when we combat, when we overcome the danger of tradition, we are honoring God. And this is our point now. This year, as we start the new year, we have to honor God in ourselves. Amen? We have to honor God in our life. Amen? How? We have to honor Him with our heart. Amen? Because honoring God starts or begins from our heart. Amen? If it starts from somewhere else or elsewhere, not from your heart, then, sabi ni Lord, it will be worthless. Amen? Baliwala. Magiging vain worship lamang yan, sabi ng Lord. Amen? Mababaliwala lamang ang ginagawa mo kung hindi mo ginagawa yan ng buong puso. Amen? Kaya yung mga tao, kahit isang attendee lang nila, pero buong-buo yung puso nila, binuksan talaga ng buong-buo yung puso nila sa gawain ng Panginoon, sa pakikinig ng salita niya, nagkakaroon ng immediate transformation. Amen? Ito po yung layunin ng Panginoon. Amen? Ito ay hindi dahil sa kagalingan ng nagsasalita, hindi, kundi ang Lord ang magaling sa buhay natin. Amen? Siya yung nagbibigay ng karunungan, kaliwanagan, kaalaman sa buhay natin na tayo ay ginagamit niya ang kasangkapan lamang. Amen? Wala tayong pwedeng ipagmalaki, wala tayong pwedeng gawin na sabihin natin, dahil sa akin, hindi, wala na yung mga kapatid, mai-erase yun sa buhay natin ang ating pagka-akotji. Amen? Wala na yung self. Amen? May isasantabi yung self. Kaya pag pinat mo yung self, then marami pong magkakaroon ng marahil sila ay manghihina, sila ay matitisod dahil pinat mo yung self mo. Amen? Nais ang Panginoon na yung self mo nandyan sa likod ng Panginoon. Amen? Pinaprat si Lord lagi sa buhay natin. Amen? Kaya walang ibig sabihin ng Lord sa buhay natin is to cut it out, itong mga traditional way. Amen? Mga kapatid, hindi po masama na ikaw ay magpakita ng eternal obedience sa Panginoon. Amen? Dahil nais ang Panginoon na makita naman sa iyo yung obedient mo. Pero nais ang Panginoon na nagmumula ito sa iyong puso. Amen? Amen? Ito po yung nais sa buhay natin as we start the new year in our life that God has designed for us. Umpisaan po natin na i-honor ang Lord sa buhay natin with our heart. Amen? Umpisaan po natin. Sa lahat ng gagawin natin, magtatrabaho ka, Lord, gagawin ko yon. Amen? With all our heart. Amen? Sabi ng Colossians 3 verse 17 and 23, kung nagtatrabaho ka, hindi dahil sa amo mo, hindi dahil sa kumpanya mo, kundi dahil kay Lord na nagmamasid sa iyo. Amen? Kahit ano yung gawin mo, accountable ka kay Lord. Amen? Kasi pag ganito yung attitude natin, pag natatrabaho ka na si Lord yung nagbabantay sa iyo at ginagawa mo yan para sa Lord, anuman yung sitwasyon, hindi ka mapapahamak. Amen? Pero pag ginawa mo yan, kasi si manager ko nandyan, kailangan. No? Amen? Kikilos ka ng ganon. Pero kung wala si manager mo, tapos bigla siya bumalik sa iyo na hindi ka naman nagtatrabaho, marahil ay hindi ko
kwadro ka parang ganon, di ba? Kahit nagtrabaho ka ng 99%, 1% lamang yung nakita ka na mali, then ito po yung nangyayari sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Nasiraan tayo o nawawala po yung magandang performance natin sapagkat hindi ka naging totoo sa ginagawa mo. Amen? Nais ng Panginoon na maging honest tayo sa lahat ng bagay. Amen? Naisipin po natin ang sabi ng Lord, whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Amen? Lahat, mga kapatid, ang ginagawa natin ay gawin natin sa pangalan ng Panginoon. Amen? Na ito po ay pasasalamat sa Diyos. Amen? Pasasalamat sa Diyos. Kaya sabi ng 23 niya, verse 23. Amen? Whatever you do, do it all. Amen? Sabi niya. Amen? As if you are doing for God, not for men. Amen? Whatever you ask, work heartily as serving the Lord and not men. Amen? Hindi sa tao. Amen? Kasi yung ginagawa mo, maging sa church, sa loob ng church, hindi mo ginagawa yan para i-please mo yung katabi mo. Hindi. Ginagawa mo yan for the glory of God in honoring the Lord. Amen? Ginagawa mo yan heartily, sabi ng Lord. Amen? Buong puso. Kaya nga, masikap at talagang si Lord ay nariyan ang salita niya na nagtuturo sa atin upang sa ganon, maituwid niya tayo sa ating mga pamumuhay. Amen? At ang goal ng Lord ay mawala talaga yung bahid sa ating buhay na dahil sa iyong sarili, ginagawa mo yan, o dahil sa mga kapitbahay mo, o dahil sa mga kasama mo, ay ginagawa mo. Hindi. Nais ng Lord na ma-erase yan sa buhay natin. Nais ng Panginoon na tayo ay gumawa ayon sa ating puso in honoring the Lord. Amen? Lord, ginagawa ko ito para sa iyo at ginagawa ko ito ng buong puso. Amen? Mga kapatid, maraming bagay. Kaya sabi ko sa inyo, mga kapatid, maging ang ating asawa is an expression of our love. Marahil ay hinahag natin, kinikis natin. Ba't ginagawa mo ba yan coming from your heart? Sabi ng Lord, pag hindi coming from your heart, then it will be a vain worship. Walang kapuluhan yan. Amen? Likewise sa Kanya, sa ating Diyos, ano man ang ginagawa natin, kung hindi natin ginagawa yan ng buong puso, baliwala. Amen? Nais ang Panginoon sa buhay natin. Kaya kung ipagpatuloy natin ang ating text sa Mark 7, 1-9, makikita po natin, mga kapatid, even in verse 4, sabi na, when they come from the marketplace, they do not eat unless they purify themselves, and there are many other traditions which they observe, the washing of cup, pots, and vessels of bronze. Makikita natin, mga kapatid. And the Pharisees and the scribes asked him, why do your disciples not live according to the tradition of the elders, but eat with hands defiled? Meaning to say, yung defiled, hindi po sila naghugas. Pero hindi po yun ang point ng mga eskriba, ng mga Pariseo, mga kapatid. Amen? Ang point nila doon, mayroong kaming alitontonen na dapat nilang sundin. Yun ang ipatupad nila sa buhay nila. Ganito po yung nais nila. Amen? Mga kapatid, galing tayo sa relihiyon na kung saan, anak, halika dito, galit na galit yung nanay mo na tumatawag sa'yo, sumama ka dito sa orasyon. Diba? Halika dito. Ay, ikaw naman, sumasama lang, pero wala sa puso mo. Ganun yung attitude mo, di ba? O napipilitan ka lamang, pero hindi po yan ang katuruan ng Panginoon, mga kapatid. Nais ng Panginoon na mawala tayo doon, makalaya tayo doon, mga kapatid. Gawin mo maging sa oras na ito, binang Kristiyano ka, yung Christian obedience na sinasabi ng Panginoon. Pag sinabi mo Christian obedience, mahal na mahal kita. Hinalikan mo siya with your heart. Amen? Coming from your heart. Mahal kita, sabi mo ganun, pero nanggagaling sa iyong puso. Amen? Ito yung point ng Lord sa buhay natin. Mga kapatid, pag yan ay galing sa puso natin, sabi ng Lord sa Matthew 12, verse 34, the abundance of the heart, the mouth speaks. Amen? For the abundance of our heart, the mouth speaks. Ito yung abundance na yan, ito yung binago ng Panginoon. Ito yung pinuspos ng Panginoon ng mga salita niya. Kaya nga ngayon, kumikilos ka na isa ng bagong puso. Amen? Isa ng bagong pananalita sapagkat binagong puso ang pinagmulan. Amen? Kaya nga mayroong abundance. Amen? Huwag mong sasabihin na sinabi ng Panginoon yun, kaya lahat ng sinasabi yan ay ganito. Amen? Kaya makikita mo kung Paul ang sinabi niya, because his heart is abundant of, worldly things. Amen? Pero pag ikaw ay isang transformed, changed, amen, binago ng Panginoon, binago yung puso mo, ang abundance yan ay ayon sa Panginoon. Amen? Kaya nga magsalita ka ngayon, ay
naaayon sa Panginoon. Maraming nabibless. Amen? Kasi nanggagaling sa puso mo na pusong ginago ng Panginoon. Amen? Which is, ito po yung nais ng Panginoon sa buhay natin. Ito yung target niya. Nababaguin niya yung puso natin. Depende sa atin. Amen? Sino pong nagnanais na magbabago sa Panginoon? Amen? Sino nagnanais na isuko niya ang puso niya sa Panginoon? Amen, mga kapatid, hindi sinusukat ito na 1 month ka na Kristiyano, 1 month ka lamang na nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi sinusukat dito, mga kapatid. Kahit ito lamang yung attend mo sa gawaing ito, kung bukas ang puso mo na handa ka talagang ipagkaloob kay Lord, right? Here, talagang uupisan ka ng Panginoon sa pagbabago. Amen, makikita mo kaagad yung manifestation ng pagbabago ng Panginoon sa buhay mo. Amen? So, nais ang Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, na tayo po ay magpabago sa Panginoon. And balikan po natin yung ating text. Makikita po natin kung paano kumikilos ang Panginoon. Sa verse 6, nasabi niya ng Panginoon doon, and He said to them, well, did Isaiah prophesy of you hypocrites? Amen? Ano po yung hypocrites, mga kapatid? Hipokrito. Amen? Sa Tagalog, hipokrito. Ano pa ang ibig sabihin ng hipokrito? Yung nagmamaskara. Amen? Yung nagmamaskara, yung hindi ikaw yan eh. Amen? Huwad lang yung ginagawa mo. Amen? Oh. Ano? Kuya Manny? Ningas kugon? Amen? Para bang sinabi mo lang yan pero hindi nagaling sa puso mo? Amen? Ito yung ginagawa mo pero hindi mo ginawa yan ayon sa Panginoon? Amen? Sabihin, may pahid na tradisyon ka, may pahid na ritual ka, para bang yung ginagawa mo ayan ay sabi-sabi lamang, na-acquire mo lamang sa mga sabi-sabi lang. Amen? Kailangan na nais ng Panginoon sa buhay natin na sa Christian obedience, yung Christian obedience sinasabi ng Panginoon, yung natutunan mo sa Panginoon at ginagawa mo ng bukal at nanggagaling sa puso. Amen? Ito po yung tunay na pagbabago na nais ng Lord sa buhay natin. Amen? As it is written, these people honors me with their lips, but their heart is far from me. Amen? Mga kapatid, we have to cross-check our intention, our purpose, even in coming to God. Amen? Even in prayer, in even reading the Bible, ano ang nais ng Lord sa buhay natin? Hindi mo gagawin yan as dahil Kristiyano ka, o dahil leader ka, o dahil ikaw ay dumadalo sa Jesus Great Commission Church. Gagawin mo yan? Hindi. Gawin mo na buong puso. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. Ang pinakalayunin ng Lord sa buhay natin ay para ma-overcome natin yung danger ng tradisyon for us to honor God in our life. Amen? Ito po yung layunin ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Kaya makikita mo sa mga Kristiyano, kung totoong sila ay gumagawa na galing sa kanilang puso, mabilis po yung paglago. Amen? Makikita mo yung transformation agad sa kanila. Amen? Which is, ito po yung nais ng Panginoon na maumpisaan at tuloy-tuloy ito, mga kapatid. Pag inumpisaan mo ito, mga kapatid, then magiging tuloy-tuloy na yan sa buhay mo. Amen? Sapagkat yung pinakapundasyon ng Lord sa buhay natin, kailangan maahon ito o manggaling ito, maayon ito sa kanyang salita. Amen? Pag ito na yung nakasanayan mo, then yan na yung all throughout, ikaw ay makakasunod sa Panginoon. Amen? Huwag mo sinabi na salita ng Diyos, ganito ako lumakad. Okay. Ang tanong ko ngayon, ang tanong ng Panginoon, ginagawa mo ba yan ang buong puso? Amen? Sabi kasi, natutunan ko doon sa gawain humayo ako, humayo ka. Ginawa mo ba yan ang buong puso? Amen? Sinabi kasi, ito ko yung salita, ginawa mo ba yan ng buong puso? Amen? Ito yung point ng Lord sa buhay natin. We cannot even honor God if our heart is far from Him. Yung sinasabi ng Lord yan, na, but their heart is far from me sapagkat hindi nila ginawa galing sa kanilang puso. Amen? Hindi nila ginawa ng buong puso. Lord, sinusunod kita. Baka naman sabi bilang yun, baka naman bukang bibig mo lamang. Amen? Pero nais natin sa buhay natin, manggaling sa puso natin ang lahat ng ginagawa natin. Amen? Kaya nga sabi ni Lord sa verse 7, in vain though they worship me, teaching as doctrine the precepts of men. Amen? Ang nangyayari tuloy, ito, yung nangyayari, nananaig yung tradisyon ng
uturo ng tao. Hindi yung galing sa Diyos, hindi sa pagsunod sa Diyos. Amen? Tingnan niyo po natin yung relihiyon, yung pinanggalingan natin, lalo-lalo na. Amen? Ginagawa mo yan. Pero ano lang, formality lang, for socialization lang, para lang masabi na sa linggong ito, simba ka. Amen? Galing tayo na doon mga kapatid, pero nais ang Panginoon na makalaya na tayo. Amen? Especially now. Amen? Na tayo ay mga Kristiyano na, pag sinabi mong born again Christian, meaning to say, binago ka na Kristiyano. Amen? Isang binagong Kristiyano. Makikita nila ng mga tao yan, observan nila. Tunay nga talagang ito'y binago. Ano ba pagkakaiba ng mayroon ako at mayroon siya? Amen? Kailangan makita yung mga kapatid sa buhay natin. Amen? Kasi ikaw ay tinuruan ng Panginoon na yung heart mo, isang i-display mo sa Lord. Amen? Ito na yung Lord, ito yung heart. Malaya kang kumilos, malaya kang disiplina, malaya kang mag-correct, malaya kang mag-rebuke ng puso ko, Panginoon. Malaya ka, Panginoon, na baguhin ang puso ko. Amen? Ito po yung ipinapakita ng Panginoon sa buhay natin. Otherwise, wala lang. Kaya sasabihin ng mga nandyan sa labas na hindi pa mananampalataya, anong pagkakaiba? Amen? Walang pagkakaiba. Di ba mayroong silang awit? Alin ang naiba? Diba? Alin ang naiba? Sino ang naiba? Amen? Ipakita natin na ang ating Diyos na sinasamba, hindi kagaya ng sinasamba nila. Amen? Tayong papayag, mga kapatid, lalo sa lugar ito, parehas ng Diyos natin. Nagkakamali ka. Amen? Nagkakamali ka dyan. Ang Diyos na sinasamba ko, hindi kagaya ng Diyos na sinasamba mo. Amen? Naniniwala kami na sa kilos ng banal ng Espiritu. Natuturuan kami ng Diyos. Amen? Nakakapagsamba kami sa Diyos. Nararanasan namin ng Diyos. Binabago na ang aming puso. Pero sila ritual. Ito yung sinasabi natin mga kapatid. Nananalangin ka ba? Yes, nananalangin siya. How? Ang tanong, how? Amen? Ginagawa mo yan dahil ang sabi kasi ng batas namin ay 5 times kaming luluhod. Amen? Ang tanong, ginagawa mo ba yan with all of your heart? Amen? Ginagawa mo yan ang buong puso mo? Ginagawa nila yan para lang. Makikita yung mga kapatid, di ba? Amen? Para lang maka-escape doon sa trabaho, makapag-relax doon sa loob ng kanilang ginagawa nila yan. Amen? Sisilipin mo sila. Ano ba ang ginagawa nila? Sila, di ba? Yung naka-relax lang sila. Which is, nangyayari mga kapatid, nakikita po natin mga kapatid. So, makikita po, then, ito pa yung masaklap dun galing siya doon sa sinasabi niyang prayer. Paglabas niya, galit sa'yo. Amen? So, makikita mo, nasaan kaya? Amen? Nasaan kaya yung galing sa puso niya? Hindi. Ito yung tinuturo ng Panginoon, mga kapatid, sa buhay natin. Lahat ng gagawin mo ay kailangan gawin mo with all of your heart. Amen? Otherwise, it will become vain. Sa harapan ng Panginoon. It's a vain worship, sabi ng Lord. Walang kabuluhan. Amen? Bali, wala. Worthless, sabi ng Lord. Amen? Gawin mo yan ang buong puso. Lord, ang target mo sa buhay ko, mga kapatid, wala pong binago ang Lord ang buhay niya kung hindi niya binago yung puso. Amen? Kung hindi tayo nagsusurrender ng puso natin sa Kanya para baguhin ng Lord, hindi ka mababago. Amen? Kahit ano pa ang kanta ni Randy Santiago, at hindi magbabago. Talagang hindi ka magbabago. Amen? Hindi madadaan dyan sa mga ganyang bagay. Amen? Ang nais ng Panginoon ay talagang manggaling sa puso mo. Amen? Kung ang puso mo ay para sa Diyos, bukas ang salita ng Diyos sa puso mo, then mambabago ka. Amen? Hindi naman yan agapan. Amen? Sabi nga ng Lord, di ba? Sa Philippians 2:12, from glory to glory. Amen? From glory to glory, mga kapatid. Amen? Tayo binabago ng Panginoon from glory to glory. Ang ibig sabihin, sa bawat araw. Amen? Nagpapabago ka. Hindi mo sinasabing Kristiyano ka na ngayon, kailangan wala na yan. Para mo kung minsan, dapat wala na yan. Kailangan wala na yan. Hindi ka, mga kapatid. Amen? Ang titignan po natin doon, kung siya si Kristiyano, hindi na siya nabubuhay doon. Mga kapatid, kung titignan natin, nagkamali lang siya, hinusgaan mo na siya. Kristiyano na siya gumagawa. Ang tanong doon, yung gumagawa sinasabi, ginagawa pa niya,
kung ipinapamuhay niya. Amen? Kung hindi pa niya pinapamuhay yan, mga kapatid, for sure nagkamali lang. Amen? Kulang na, nagkasala lang siya. Kagaya rin natin, kulang nagkakasala, nagkakamali. Pero ang tanong doon, ipinapamuhay ba niya? Kasi yun na yung nakikita mo lagi sa buhay niya. Hindi eh. Di ba? So nagkamali lang siya. For sure, totoo ang Kristiyano, lumapit siya sa Diyos, humingi ng tawad. Amen? For sure, isa siyang Kristiyano, totoo siyang Kristiyano, nagkasala siya sa isang kapatid, lalapit siya sa kapatid, sorry kapatid. Amen? Hindi lamang yung niregaluhan siya ng isang pakwan, solve na tayo. Hindi. Amen? Ang tunay na Kristiyano, tunay na kapatid, talagang lumalapit yan, humingi ng tawad kung siya nagkamali. Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin, puso. Kaya nga yung puso, pag yung puso ang nababago, nababago ang bawat bagay. Dahil ito po yung center na talagang tinitignan ng Panginoon sa buhay natin. Dito tayo nakikipag-communicate dahil dito yung tahanan ng banal na Espiritu sa buhay natin. Dito nananahan ang banal na Espiritu sa atin. Dito rin po yung mga kapatid, yung sinasabing nakikitungo ang Panginoon sa buhay natin. Kaya pagsikapan po natin na yung puso natin ay lagi natin naiyahin sa Panginoon. At gumagawa tayo ng mga bagay na ayon sa Panginoon with all our heart. Amen? Ito yung point ng Lord sa buhay natin. You live the commandment of God and hold fast the tradition of men, kaya ng mga Pariseo at Eskriba. Amen? Para lamang, sige, masunod yung tradisyon ng mga tao. Amen? Ito yung naipapurant tuloy. Amen? Likewise, mga kapatid, itong verse 8 na ito, nangyayari sa isang tao, kung siya yung na-uplift, siya yung nakikilala, kahit ikaw ay naghahayag na salita ng Diyos, kung ikaw yung nataas, kung ikaw yung nakilala, para sa iyo yung verse 8. Amen? Kailangan itong sarili mo ay mawala yan, hindi yan ma-front si Lord ang ma-front sa buhay mo. Amen? Si Lord ang makilala, ang tunay na conversion, mga kapatid, genuine conversion of a person, ay si Lord po yung nakikilala niya. Hindi yung nagbahagi sa Kanya, hindi yung nag-aral sa Kanya, hindi yung umakay sa Kanya, kundi si Lord. Salamat kay Lord sa buhay niya. Amen? Si Lord pa rin yung nauuna. Amen? Para pag naisip Kanya, naalala Kanya, nagpapasalamat ka sa Diyos. Amen? Sabi ng Philippians 1:3. Amen? Anong sabi ng Philippians 1:3, mga kapatid? Anong sabi niya, mga kapatid, yung Philippians 1:3? Napakaganda na sinabi ng Lord, I thank my God upon every remembrance of you. Amen? Hindi niya sinasabing, salamat Ate Jessa. Hindi. Amen? Sa mga ngiti niyo, salamat. Hindi. I thank my God. Na tuwing ikaw ay nakikita ko, nagpapasalamat ako sa Diyos. Bakit? Isa kang pagpapala na ginagamit ng Diyos para sa akin, para sa iyo. Lahat po tayo, mga kapatid. Amen? Gusto ni Lord na mapura yung ikaw, ako, o sa iyo, yung self, matanggal yan, sabi ni Lord. Amen, hindi mapapurant yan. Alam niyo, mga kapatid, kung sinasabi niyo may anointing ang isang tao, hindi yung sarili niya ang maaalala mo. Amen? Hindi yung sarili niya ang maitataas mo. Amen? Kundi si Lord, salamat sa Diyos. Narinig po ang salita ng Lord sa mamagitan ng salamat sa Diyos, kumilos ang Panginoon sa buhay niya. Naranasan ko si Lord. Amen? Ito po yung tunay na conversion sa buhay natin. Amen? Pag naalala mo isang tao, ginamit ng Panginoon man yan, si Lord yung pinapasalamatan mo unang-una sa lahat. Sa mamagitan ng buhay niya. Amen? Mga kapatid, ito po yung nais ng Panginoon na maging pundasyon ng bawat isa sa atin. Amen? Na ito yung ipangaral natin ang Lord, hindi yung sarili natin. Amen? Sa bagay na yan, kuminsan, okay, marami tayong makikita, especially kahit ito yung mga kapatid, yung napakahalagang pundasyon sa buhay natin. Yung ipangaral natin ng Panginoon. Si Lord ang makilala sa buhay natin. Si Lord ang mataas sa buhay natin. Siya ang dakila sa buhay natin. Siya ang maluwalhati sa buhay natin. Hindi sarili natin. Amen? Kasi gaano man yung nabibless sa sayo, nakapokus naman sa sayo, lahat tayo, mga kapatid, mawawala sa mundong ito.
Ang tanong, kung ikaw ba ay lumayo sa Kanya, magpapatuloy yan? Ang tanong, pag ako'y lumayo nga, magpapatuloy ang gawain? Mga kapatid, pag ikaw ay wala doon sa Bible study, magpapatuloy ba yung Bible study? Ipinapamana ito, mga kapatid. Amen? Ipinapamana ang tamang katuruan ng Panginoon na kahit wala ka, you believe na si Lord ang ipinangaral mo sa buhay niya. Amen? Naniniwala ka na siya yung namamayagpag sa buhay mo, si Lord. Amen? Na kahit wala ka, hindi pilay ang gawain. Na kahit wala ka sa Bible study, tuloy pa rin, nararanasan pa rin si Lord. Amen? Ganito po mga kapatid, yung nais ng Lord, ipamana natin si Lord sa buhay ng bawat isa. Amen? Siya yung ma-honor sa buhay natin. Hindi yung tao. Amen? Hindi yung tradisyon, hindi yung gawiin, kundi si Lord ang mamamayagpag sa ating buhay. Amen? Pag ikaw ay kumilos ng salita, si Lord yung nakikilala. Si Lord yung natataas. Si Lord yung natatakila. Amen? Ito yung nais ng Lord sa buhay natin. Amen? Tanggalin natin yung katanyagan sa buhay natin. Kundi si Lord yung matanyag sa buhay natin. Amen? Pag hindi nangyari ito mga kapatid, gaano mang kahaba ang pag-aakay mo dyan na nakasentro siya sa iyo, wala din. Takot kang mahiwalay sa Kanya. Amen? Pero pag ang tinuro mo si Lord sa buhay niya, lumayo ka man, hindi ka ngangamba. Bakit? Alam mo na si Lord ang tinuro mo sa Kanya. Alam mo na ang pinamana mo sa Kanya ay katuruan ng Panginoon. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Kaya sabi ng verse 9, the last verse, ito po yung sinabi ng Lord. And He said to them, you have a fine way of rejecting the commandment of God in order to keep your tradition. Amen? Tingnan niyo mga kapatid, nangibaw tuloy yung tradisyon. Instead na sumunod ka doon sa sinasabi ng Lord, nangingibabaw na yung tradisyon tuloy sa buhay natin. Mga kapatid, likewise, ang sinasabi ng Panginoon dito, mga kapatid, we should not adjust the Word of God to our life. Amen? We should not use the Word of God to adjust our situation. Amen? Hindi yung salita ng Diyos ang mag-a-adjust sa atin. Hindi yung salita ng Diyos ang mag-a-adjust sa sitwasyon mo. Hindi salita ng Diyos ang mag-a-adjust sa lifestyle mo. Hindi. Hindi sabi ng Lord na yung salita niya mag-a-adjust sa yung ugali. Hindi. Kundi yung ugali mo, yung buhay mo, yung sitwasyon mo, kung ano yung nandun sa buhay mo, i-adjust mo sa salita ng Diyos. Amen? Kung ano yung salita ng Diyos, yan ang pamantayan mo. Amen? Hindi yung salita ng Diyos ang mag-a-adjust sa buhay mo. Hindi. Amen? Ikaw ang mag-a-adjust dito sa salita ng Diyos. Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin para mabura yung danger ng tradition sa buhay natin. Para ma-overcome natin yan, para ma-conquer natin yan, mga kapatid, yung salita ng Diyos ang mangibabaw sa atin. Tayo ang mag-a-adjust sa salita ng Diyos. Ito yung ginagawa mo ngayon. Itanong mo sa salita ng Diyos, Lord, yung ginagawa ko ba naaayon sa salita mo? Hindi yung, Lord, yung salita mo, maganda sa akin. Ito yung komportable ako dito. Then nagko-compromise ka sa bagay na yan. Huwag mong i-reverse yun. Amen? Gawin mo lagi na lahat ng ginagawa mo, itanong mo sa salita ng Diyos. Amen? Kailangan mangyari yun sa buhay natin. Amen? Na Lord, ito pa yung buhay ko ay ayon sa iyo. Yung bang ginagawa ko, Lord, ayon sa iyo. Yung bang itong gagawin ko, Lord, napupuntahan ko, ayon sa iyo. Ito ba yung sinasabi mo? Nagtatanong ka. Amen? Hindi yung salita ng Diyos ang mag-adjust sa iyo. Amen? Okay na yan. Okay na yan. Okay na yan. Mag-a-adjust na yung salita ng Diyos. Hindi. Amen? Kung nagkamali ka, kung ikaw ay hindi nagsabi ng totoo, sabihin mo ng totoo. Amen? Para wala nang madamay. Amen? Ito yung nais ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Kung gagawin mo pa yan, napakaraming tao mapapahamak. Nais ang Lord sa buhay natin, simulan natin ang taon na ito. Na ino-honor natin ang Panginoon, na yung buhay natin, ina-adjust natin sa salita ng Diyos. Amen? Na yung buhay natin, sitwasyon natin, ano man yan, nakalagayan ninyo, konsulta natin sa salita ng Diyos. Amen? Lord, naaayon ba? Kung gagawin ko ito ba yung sinabi mo, Lord? Amen? At ang tinuro ng Panginoon, anak, gawin mo yan, naayon sa salita ko yan.
Yung trabaho naman natin, gawin na with all our heart. Amen? Gawin natin ang buong puso. Pag nangyari ng mga kapatid, for sure, sasabihin mo sa asawa mo, I love you, sweetheart. Talagang talab na talab. Amen? Talagang, hindi lamang nakikita yan na, riregaluhan mo ng kahit isang drum na, roses, sige nga. Amen? Kung hindi galing sa puso mo yan, baliwala yan mga kapatid. Amen? Tingnan nyo na nangyayari. Sabihin na natin yung mga artista, bongacious ang kanilang wedding. Ano po? Ginawa na ba nila yan ayon sa pagsunod nila sa Diyos? With all of their heart. Tingnan nyo, galing. Ganda ng kanilang wedding. Tapos yung ano pa, ulitin natin yung wedding natin. Yung ganyan din. Parang nangangarap ka. Ang tanong ko, kahit ikaw ay pinakasal lang sa GGCC, pero naniniwala tayo na ang Lord ang kumilos sa buhay natin, ginawa natin yan, na ang Diyos ang nagbuklod sa atin. Amen? Yun ang mahalaga doon. Tingnan mo, wow, si Marian Rivera. Wow, yung kapartner niya, sino yun? Talaga naman, update kayo. Kasi ding-dong daw. Parang doorbell yun Ding dong. Okay, nakikita mo, grabe. Ang kanyang wedding, 1 million, worth 1 million. 2 million, dinagdagan na dito. Parang bidding, Ayan. Pero mo yun, wedding gown lang. Wow, grabe. Amen? Pero, we pray, mga kapatid, ito po yung katungkulan natin bilang mga mananampalataya. We intercede. Amen? Alam natin ang pamantayan nila. Pero, nananalangin tayo para sa kanila upang sila makalaya. Amen? Na hindi yung bongacious ang sentro ng kanilang para masabing napakaganda ng wedding nila sapagkat bongacious. Amen? Napakaganda ng birthday dahil napakaraming cake. Amen? Hindi po ganun mga kapatid. Ang Pasko, Pasko na naman. Nadagtaan yung Pasko, celebration natin Pasko. Paano natin sineselebrate ang Pasko? Regalo, Santa Claus, Christmas tree, parol, singing caroling, ano ba yan? Sino ba ang sentro? Sino ba ang celebrant? Amen, si Lord. Amen? Kung kumakanta ka ng caroling pero si Lord yung nasa puso mo, then counted. Amen? Kung nagpansit ka, Kuya Arnel, Lord, because it is your birthday, amen? Then counted yun. Amen? Pero ang nasa isipan mo dahil, Pasko, celebration, kailangan maganda ako. Hindi. Nananabik ako sa kapanganakan ng Panginoon. Amen? Ganito po yung pinapalitan ng Lord na kaisipan natin. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. We have to do it with our action na nanggagaling sa puso natin. Amen? Ginagawa natin with our mind na nanggagaling sa puso natin, mga kapatid. Amen? Lahat ng bagay, pag hindi mo ginawa yan ayon sa puso mo, mawawala ka. God will never honor it. Kahit sabihin mo, kalooban ng Panginoon. Pero yung gumagawa ay hindi galing sa kanyang puso, baliwala din. Bakit? Hindi tingnan ng Lord yung external obedience. Ang tinitingnan ng Lord yung heart mo, yung internal, yung nandito sa loob. Amen? Amen. Ito yung tinitingnan ng Lord. Amen. Sino pong gusto sumunod sa Panginoon? Amen. Gawin po natin yan ang buong puso. Amen? Sino gusto mag-glorify sa Lord sa buhay niya? Amen. Gawin natin yan ang buong puso. Then magaganap ang nais ng Lord sa buhay natin. Amen? Tumuloy tayo mga kapatid. Lahat ng gagawin natin ay mag-glorify si Lord sa buhay natin. Pag ito po yung intention natin, pag ito yung layunin natin, sa ating paggawa, pagkilos, pag-iisip, pagsasalita, na mag-glorify si Lord sa buhay natin, then, nalulugod si Lord sa buhay natin. Amen? And God will do the rest. Amen? Gagawa siya ng mga bagay-bagay sa buhay natin, yung mga kailangan mo ay papahintulot ng Panginoon, ipagkakalab ng Lord sa buhay natin because your purpose, your intention is to glorify Him and nothing else. Amen? At ginagawa mo yan ang buong puso mo. Amen? Let us close our eyes. Namnamin natin ang presensya ng Panginoon na kumikilos sa oras na ito, na wala tayong intensyon kundi mag-glorify ang Lord, maluwalhati ang Lord sa buhay natin, ma-honor ang Lord sa buhay natin. Ito po yung layunin ng Lord sa puso ng bawat isa sa atin. Lord, have
way, but your way. Lord, hayaan mo, Panginoon, na ang puso namin, O God, ay mag-glorify ka sa oras na ito. Ikaw ang maluwalhati, Panginoon. Ikaw ang madakila, ikaw ang makilala, ikaw ang mataas, ikaw, Panginoon, ang makapangyarihan, ikaw na banal, ikaw, Panginoon, O God, ang maghari sa puso namin. Lord, nakikita mo, Panginoon, O God, ang aming mga puso. Nakikita mo, O God. Nais namin, Panginoon, na buksan mo, Panginoon, ang ialay sa iyo sa oras na ito. Lahat ng bagay na nangyayari sa iyo, Panginoon, sabi mo, God, Lord, ikaw ay maluwalhati. Lord, nagawa namin ito dahil sa iyo, Panginoon, ginawa namin yan ang buong puso. Lord, Panginoon tayo. Lord, ikaw lamang at ikaw lamang, Panginoon, ang maluwalhati sa buhay namin. Wala nang iba, Panginoon. Lord, turuan mo kami sa taon na ito, Panginoon, as we start this blessed New Year. Tunay nga, Panginoon, pinagpala mo ang taon na ito sa buhay namin. Dahil, Lord, uumpisan mo kami na, Lord, ma-honor ka sa buhay namin, sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng aming sasalitain, sa lahat, Panginoon, ng aming isipin, Panginoon. All glory belongs to you alone, O God. Hallelujah. For you alone. Hallelujah. For you alone deserve all glory. As we sing this song, let us all raise our hands with all our heart. Gagawin natin ito na nagsimula sa puso natin. And God is seeing our heart right now. How we are truly glorifying Him. How we are truly worshiping Him right now. Lord, have you kumilos ka, Panginoon, sa buhay namin. Napakita ng banal mong Espiritu na ikaw ay patuloy na malalasan sa oras na ito, Panginoon. Lord, we worship you as we glorify your name. Let there be healing. Let there be power. Let there be God, na malalasan ng bawat isa, Panginoon. For you alone, O God. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you as we worship you this day. Distant guards. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Panginoon, Adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you. And we worship you this day. itago mo kami, Panginoon, sa iyong likuran. Balutin mo kami, Panginoon, ng kapanalan ng presensya mo. Upang hindi yung sarili namin ang makita, hindi sarili namin, Panginoon, ang marinig, hindi, Panginoon, yung sarili namin ang madakila, kundi ikaw, Panginoon, at ikaw lamang, Panginoon, O God, ang matayag, matanghal, makilala, madakila, maluwalhati, mapasalamatan, mapuri, Panginoon, sa buhay namin. Itago mo kami, Panginoon, sa iyong likuran. Itago mo kami sa iyong presensya, Panginoon. Balutin mo kami ng banal mong Espiritu. Para ikaw, Panginoon, at ikaw lang ang makilala, matanyag, maluwalhati, mataas.
Tunay nga, Panginoon, nais mo, O God, na Ikaw lamang ang ma-honor namin. Ikaw lamang ang mag-glorify sa buhay namin. Lord, salamat sa iyong pagtuturo, Panginoon. Na sa oras na ito, Panginoon, kumikilos ka, Panginoon, O God. O God, we are experiencing itching, O God, in our heart. Na Lord, ikaw, Panginoon, O God, na yung unti-unti, O God, na naglilinis sa puso namin. Yung bahid, Panginoon, na makasarili, yung bahid, Panginoon, na self-centeredness, Panginoon, ay unti-unti mo, Panginoon, na tinatanggal sa buhay namin. Na itinamang, Panginoon, ang madakila, makilala, mataas na ikaw ang Diyos, tagapagligtas, ikaw ang namatay sa cross para sa amin, Panginoon, O God. Na Lord, ang buhay namin, Panginoon, ay maayon lamang sa laban. You alone deserve all glory, O God. For you alone deserve all praise. Father, we love your praise. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day. We'll sing once again, coming from our heart without the instrument. Without the instrument, we will worship the Lord. All glory, for you alone deserve The all Lord, ikaw lamang ang tanging maluwalhati sa buhay we natin. worship. For you alone, O God, deserve all of this. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day. Father, we love you. Father, we love you, and we worship you this day. One more time, O God, is our prayer. Father, we love you, and we worship you this day. Lord, maluwag, hati ka sa buhay ng bawat isa. Malugod ka sa bawat isa, Panginoon. O God, pinapalakpakan na po namin kayo, Panginoon. Dahil ikaw ang nalulugod sa buhay namin. Ikaw ang napapasalamatan namin, Panginoon. Ikaw ang nananakila, Panginoon. At ang lahat ng mga kapatid na siya ang namamayagpag sa buhay niya. Na siya ang nananakila sa